Hi tita, gusto ko lang sanang humingi ng advice from people na open-minded at baka may similar experience. I am 27, male, licensed engineer at may maliit na business na kumikita naman na around 3 million yearly. Hands-on ako kahit umaraw man o umulan. Ako pa rin ang gumagawa at nagli-lead ng projects. May live-in partner ako, same age at buntis sa magiging first baby namin. 4 years na kami at plano sana naming magpakasal this December. Pero lately, nararamdaman kong parang nawawala na yung love ko sa kanya. Hindi dahil sa biglaang emosyon, matagal ko na tong pinipigil. Simula't simula, naging problema na siya. She cheated, sinungaling at sunod lang sa barkada. Lagi kong pinapatawad dahil mahal ko siya at iniisip ko na baka magbago. Naisip ko rin na baka makatulong siya sa business. Pero nung pinahawak ko sa kanya ang accounting, sunod-sunod ang penalties, late sa BIR, mali-mali ang reports and more. Nilipat ko siya sa marketing pero wala ring progress. Kailangan ko siyang i-guide sa lahat kasi hindi niya kaya mag-isa. That's when I realized, hindi lang siya tamad, wala rin siyang diskarte at mababa ang EQ or IQ. Sa totoo lang, sagabal siya sa business. Inalis ko na siya sa business. Sabi ko, focus na lang siya sa household at sa pagbubuntis. Pero walang pagbabago. Tanghali gumising, laging puyat, hindi maayos maghanda ng pagkain at walang sense of urgency. Gastador din, hindi siya marunong mag-budget. Lagi kaming nag-aaway kasi sobrang irresponsable niya. Dumating pa sa point na nagkaka-financial gap ako. Pinakiusapan ko siyang humingi ng tulong sa parents niya. Nag-chat siya pero walang follow-up. Wala siyang pakialam kahit urgent. Ako patuloy ang pumunta sa family niya para lang makakuha ng tulong. Laging ganun. Wala siyang ambag. Ni emotional support, wala. Pag may lakad ang barkada, todo ang effort niya. Pero pag sa family naming dalawa, wala siyang pakialam. Kinausap ko siya ng maayos ng ilang beses pero wala. Parang pader ang kausap ko. Oo lang ng oo, pero walang ginagawa. Masakit kasi, siya pa ang inaangat ko sa harap ng ibang tao. Akala ko ma-inspire siya pero hindi. Ngayon parang ayoko nang ituloy ang kasal kung ganito lang din. Hindi pa kami kasal pero pagod na ako. Hindi niya alam kung gaano siya kahirap mahalin. Salamat sa iyong na-share na kwento. Ang pag-aasawa hindi lang basta papel. Lifetime commitment yan. Kung ngayon pa lang naubos ka na, what more sa mga taon na darating? Hindi mo responsibilidad ayusin ang isang taong ayaw ayusin ang sarili niya. You gave her chances, you gave her support. Pero kung ikaw lang ang may pangarap, hindi ka uusad. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nasa pagbitaw. Lalo na kung ikaw na ang nasasakal, piliin mo rin ang sarili mo, hindi selfish yun, wise yun. Para sa anak mo, hindi mo kailangan pilitin ang relasyon para lang mabuo ang pamilya. Ang mahalaga, nandyan ka bilang ama, present, responsible, at may mabuting example na ipapakita. Hindi kailangang perfect ang setup, ang mahalaga, totoo kang nagmamahal at ipapakita mo kung paano maging matino kahit mag-isa. I hope makapag-usap kayo ng masinsinan dahil you guys are not getting any younger. Both of you should have the same goal lalo na magkakaanak na kayo. At kung hindi naman, co-parenting is another option for both of you. Ang mahalaga, mapag-uusapan nyo ang mga ito. At ito muli ang inyong tita na nagkikwento. Follow for more.